Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1213. Dito sa article na to, dinidiscuss kung pwede nga bang ilipat ng isang solidary creditor ang kanyang karapatan sa isang utang nang walang pahintulot or consent ng mga kapwa niya solidary creditor. Pwede nga ba yon? Paano kung halimbawa ginawa nga niya nang hindi nagpapaalam? Ano mangyayari sa obligation? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1213. A solidary creditor cannot assign his rights without the consent of the others. O, yan na yun. Ngayon, sinasabi dito, malinaw naman, na hindi pwedeng ipasa yung karapatan ng isang solidary creditor sa ibang tao without consent of the others. Ibig sabihin, nang walang pahintulot ng ibang kapwa na solidary creditor. Bakit? General rule, again, a solidary creditor cannot assign his right. A solidary creditor, general rule, creditor cannot assign his rights. Yan. Ibig sabihin kasi, kung marami kayong creditor at kayo solidary, bawat solidary creditor may kanya-kanyang karapatan dun sa utang, no? Hindi daw pwedeng ipasa yon nang walang pahintulot. So therefore, meron tayong exception. Except kung halimbawa, merong consent ng lahat. Yan. Except with consent of all creditors. O take note lahat ng creditor dapat bibigyan ng pahintulot. Okay? Bakit? Bakit ganito yung ruling? Because of what we call mutual agency among the solidary creditors. Okay? Mutual agency among solidary creditors. Ano naman kung sila ay because of mutual agency? Pag sinabi nating mutual agency, lahat ng solidary creditors ay bound by mutual trust and confidence. Yun yung kung bakit sila nagkasundo na solidary at solid sila dahil may tiwala sila sa isa't isa. So the very essence of being solidary creditors is because of the trust and confidence. Okay? So because of the trust and confidence. Ngayon, kung bigla mong ipapasa ng walang pahintulot, parang sinira mo na rin yung tiwala ng mga kapwa mo, solidary creditor. Ang hirap kaya nun, di ba? Patago or palihim ng isang taong binrik yung tiwala mo, no? Akala mo kasama mo pa siya, pero hindi na pala. Okay? Halimbawa, ganito. Uy, mag-outing tayo. Halimbawa, apat tayo, no? Uy, outing tayo. Swimming tayo sa dagat. Tapos yung isa biglang sumulpot. Hindi yung isa ang sumama, yung isang kasama, yung isang kaibigan pa nung kasama mo. Hindi mo naman kilala yon. So, ang mangyayari, hindi nyo na itutuloy yung swimming, di ba? Kasi hindi mo naman kilala to kung sino to eh. Okay? Although kilala siya nung kaibigan mo, pero hindi mo siya kilala personally. And that's the very core of mutual agency, which is built by trust and confidence. Kaya naman, ang isang solidary creditor, hindi niya pwedeng basta-basta i-assign ang kanyang rights without consent of the others. Okay? Kasi si assignee, yung paglilipatan, baka hindi niya ma-enjoy yung trust and confidence ng ibang mga kapwa solidary creditor. Mahirap kaya nun, no? Hindi mo namang kilala tapos solid kayo. Hindi mo masasabing solid kung hindi kayo hindi ka confident and trust sa kasama mo. So ano mangyayari nga, sir? What if nangyari na? Okay? What if nangyari na? May babalik pa ba? Yan. What if nangyari? Yung assignment, if there has been assignment done without consent of the others or without consent of the others, hindi yun valid as to the latter. Okay? Okay, not valid as to the other creditors. Yan. As far as the other creditors are concerned, hindi yun valid. Okay? Ay sir, not valid sa other creditors. Pero valid ba dun sa assignee? Valid yun. Valid as to the assignee. Okay? Okay? Ayan. Pero itong not valid na to, and valid as to the assignee, it applies to third person.
Pero kasi kung halimbawa, yung assignment ay ipinasa sa mga fellow solidary creditor, valid yun. Okay? So, valid if assigned to other creditors. Okay? Halimbawa, um, apat kayo magbabarkada. Tapos, yung isa, sabi niya, uy, sa'yo na yung share ko ha. Okay, yung apat, pinasa dun sa isang kaibigan. Uy, sa'yo na yung share ko. E di tatatlo na yung solidary creditors kasi yung isa, naipasa na. Valid yun sa lahat kasi as far as the other creditors are concerned, tiwala na rin sila dun sa pinagpasahan. So, valid yung assignment as far as the other creditors are concerned. Okay? Ang hindi valid sa ibang creditor at hindi nila tatanggapin na valid yun kapag sa third person binigay. Okay? O bigyan natin ng example. Halimbawa, si A may utang kay XYZ. Yan. So may utang siya kay XYZ. So itong si XYZ, sila ay mga solidary creditors. Ngayon, si X ang ginawa niya, ini-assign niya yung kanyang right kay T, si third person. So, ang nangyari na ngayon, hindi niya pinaalam kay Y at saka kay Z. Okay? Yan. Pero alam ni A. Yan. So, ngayon, sa mata ni Y and Z, okay, hindi valid yung assignment. Ang kinikilala pa rin ni Y at ni Z ay si X bilang kapwa niya solidary creditor. Eh, what if halimbawa, si T, o naipasa na nga, di ba? Si T, nangolekta kay A. Okay? Collects. Okay, sabi ni A, sabi ni T, A, magbayad ka na daw. Okay, sa akin mo na daw ibigay yung bayad mo, sabi ni X. Ako na daw yung mangolekta. Okay, o nagbayad naman si A. Pag hindi nakatanggap si Y and Z ng share nila, okay, hahabulin nila si X para ma-recover yung kanilang share. Okay? So si Y and Z, hahabulin nila si X para do sa share. If do not receive a part of their share. Yan. Pag hindi nakatanggap ng share si Y and Z galing sa pagkakakolekta ni T, okay? Dahil hindi naman nila kinikilala si T bilang kapwa solidary creditor, kokolektahin nila yung payment or yung share nila kay X. Eh bakit hindi kay A? Kasi wala namang kinalaman si A dyan. Okay? Wala na siyang kinalaman kung hindi nagpaalam yung isa doon sa dalawa. Basta siya'y bayad na. Okay? Valid naman kasi yung assignment. Okay? Yun nga lang, as far as the other creditors are concerned, hindi nila kikilalaning valid yon kasi hindi naman nila kilala si T. Wala silang tiwala at kumpiyansa dyan sa taong yan. Kaya, kahit na pag hindi sila nakakolekta sa share nila mula kay T, puhabulin nila si X. Okay? Eh what if halimbawa ganito? Si A may utang kay X, Y, and Z. Okay? Tapos si X, Y, and Z ay solidary creditor. Tapos, ang ginawa ni X, inassign niya yung kanyang right kay Y. Okay? So, assigned. So, ilan na ngayon? Dalawa na sila. Dalawa na lang, si Y at saka si Z. Eh, walang alam si Z. Hindi kinuha yung consent niya. Valid ngayon itong assignment as far as Z is concerned. Kasi, um, tiwala na rin naman siya kay Y. Okay? Eh, paano yun, sir? Dalawa na lang ang pinagkakautangan. Tatlo pa din. Okay? Yung dalawa na kay Y, yung isa na kay Z. So, two-thirds kay Y, one-third kay Z. Okay? Ayan. So, valid as far as Z is concerned because Y is already a trusted person para sa kanya. Pero, not valid if ipinasa ni X sa mga third person na hindi na naman katatas kulong. Okay? Ayan. So, again general rule, bawal ipasa ang share sa isang obligation kapag solidary creditor unless, so may exception, may consent ng lahat ng creditor. Pag isa lang ang nag-consent, hindi pa rin valid yun. Dun sa hindi nakuhanan ng consent. Kasi itong exception sa general rule, yan yung exception sa transmissibility of right. Kung matatandaan ninyo sa unang section natin, sa previous section, sa last article. So kung ating bibigkasin ulit yung article, lahat ng rights ay transmissible except when the law
prohibits. Isa ito yon. Yan. The law prohibits. Isa itong example ng exception dun sa ating article na yon, when the law prohibits. So sabi sa law, Article 1213, pinagbabawalan ng assignment of rights kapag walang pahintulot ng mga kapwa solidary creditor. So, yun. Dito nagtatapos yung 1213. I hope meron ako nagdagdag sa inyong bagong learning na magagamit niyo sa inyong mga klase. And kung medyo nabilisan ka, no, ulit-ulitin mo lang yung lecture natin, I'm sure makukuha mo din yan. And like yung sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi, at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!